Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay September 28, 2020. Review ulit tayo ng ating stock trendings. So medyo green po yung ating market sa ngayon. Nag-gain po siya ng 0.39%. At umakyat tayo ng konti, 5,861.39. So yun nga lang, hindi siya masyadong ramdam natin kasi hindi naman masyadong nagtaasan yung karamihan po ng ating mga blue chips naman. So ang mga pinag-usapan sa ngayon is yung ating telco players. Andito po si Dito, Now, at saka si Tel, nasama sa ating telco plays. And then meron din tayo dito sa ating mga renewable energies, si ACN, saka si Green. And then yung iba pa, si Merimart, IDC, MBT. And then tignan din natin yung ating PSCI index naman. So bago po tayo magpatuloy guys, pakibasa po yung ating disclaimer. And then as usual, kung bago ka lang dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, so subscribe ka na dito and then i-browse mo po yung ating channel. So daily po yung updates natin sa ngayon. So yung kahapon nag-release tayo ng video regarding sa comparison po ni Dito sa Casino para po mas maliwanag sa iyo kung ano yung kaibahan ng dalawang companies natin na to. So i-browse mo po yung mga bago sa atin hanggang dito sa bandang baba kasi may mga sections, yung company reviews, yung ating profit or losses sa market, yung ating technical indicators. So marami po dito nakalagay sa bandang dulo. Ganun din sa ating mga fundamentals kung medyo seryoso ka nga po dito sa ating tinatawag na trading or investing sa stock market naman. And then pwede ka ding magtanong dito sa ating mga kasama dito sa ating Facebook account na Palabi Trader or follow mo na lang ako dito. So yung iba nagpo-post dito kanina, medyo marami yatang tuwang-tuwa sa mga gains po nila kay dito naman kasi medyo mataas nga po yung pag-akyat niya ngayong araw na to. So, ganun din, follow mo din ako sa aking Facebook page na Palabi Trader at lalong-lalo na, sabi ko sa inyo, sa ating Twitter account na Palabi Trader kasi po, nandito po karamihan ng reliable news na makikita naman natin. So, nagre-retweet po tayo, galing din naman dun sa mga kilala po na newspapers or mga brokers natin, kagaya ni CUL Financial, ayan si Miss April Tan, meron siyang tweet kanina. So, follow mo na lang ako dito guys and then tingnan natin yung ating PSA index. So, medyo hindi nga siya gumagalaw although nag-gain naman siya 0.39%. Pero ganun pa rin naman kung ano yung pinag-usapan natin sa kanya for the last Friday na tingin natin sa kanya. So, meron siyang tight consolidation na pinupuntahan sa ngayon. So, mukhang magde-decide siya siguro after po may announce ni President Duterte kung anong klase ng quarantine measures meron po sa ating Metro Manila naman. So, yung kasi yung isa sa magiging catalyst natin, so GCQ prime ba tayo or MGCQ? So, although sinasabi natin nakaraan, medyo stable na po yung ating COVID cases. Makita mo dito, below 3,000 tayo, medyo mataas tayo kahapon. 2,970 cases for September 27 na COVID tallies natin. So, hindi siya maganda. Pero yun nga, yung nakikita natin, yung mga news na lumalabas kasi, parang may premonition siya na GCQ pa rin tayo. Kasi yung mga Metro Manila mayors, nag-uusap-usap nga at karamihan ng nabasa natin is gusto pa rin mag-stay sa GCQ po yung ating Metro Manila naman. So, kung gano'n, hindi pa rin gagalaw yung ating market kung nasa GCQ pa rin po yung ating PSCI market. So, medyo nagbabounce-bounce lang tayo. So, meron lang tayong trading range dito sa ating RSI. And then, makita mo yung physical healthness ng ating index. So, nag-loss na naman tayo, negative 1.81 billion. So, umaalis pa rin po yung ating mga foreigners dito sa ating PSCI. Kaya nga po, kung medyo blue chips po yung hawak mo, maliban siguro kay Metrobank sa kay PNB natin kanina, di ba? Hindi po sila masyadong gumagalaw naman. So, kaya nga karamihan ng pinag-uusapan ngayon dito sa social live feeds po ng Instagrams, yung mga telco players lang natin at kanina nasama po yung ating mga renewable energy na companies naman, si ACN saka si Green naman. So, silip tayo dito sa ating global indices. So, mukhang maganda sa kanila mamaya. Yung futures po nila is mataas. Si Nasdaq futures is 1.65. In addition dun sa napaka-bullish na signal nila last Friday naman. So, itong si Nasdaq, nag-gain na siya ng 2.26 last Friday naman. So, mukhang bulls yung ating mga Tesla traders. So, may nakikita tayo ng mga posts. And then, pagtingin po sa European market, nag-recover niya sila sa pagka-loss nila ng last weeks naman natin na trading. Kasi ngayon, makita mo, medyo mataas sila, more than 2% po yung kanilang indices. Dito naman sa bandang Asia, so mix tayo.
merong green, merong red. Pero kung papansinin mo, yung mga red nila is hindi naman masyadong malaki. So, mas mataas pa rin on the positive side yung ating Asian markets naman. Ayan. So, siguro kaya medyo maganda rin kahit papano po yung ating PSE market sa ngayon. Ayan. So, yun po muna yung ating nakikitang condition ng ating PSE market. So, kung blue chip holders ka or long-term holders ka sa mga companies natin sa PSEI, so antay-antay muna tayo, di ba? So, mapapa-long term ka sa ngayon kasi wala pong catalyst yung ating mga blue chips. Okay? So, punta tayo dito sa ating mga top trending. Unahin natin si dito CME Holdings. So, nag-gain nga po siya 6.9%. So, maganda po yung kanyang galawan at sobrang bullish talaga nitong si dito natin. Makita mo yung ating RSI is above pa rin ng ating overbought signal naman. So, balik natin yung drawing nga natin nung nakaraan sa kanya, di ba? Dito ako nagdo-draw sa kanya nakaraan. Pero mukhang na-breakout na rin siya, di ba? And then, yung huling video natin sa kanya, yung sabi natin na naglilin tayo na pupuntahan niya is around 4.5 psychological level. So, actually, umabot pa siya. 4.55 naman. Kaso, mukhang nagkaroon ng bawian ng konti sa kanya, kaya nag-stay na lang siya at 4.49 pesos. So, yan yung immediate resistance natin sa kanya. Kung sakali lang magkaroon na naman ng breakout. So, although nag-expect na tayo, baka magkaroon na ng pullback, di ba? Kasi sobrang exaggerated na yung pagtaas ni dito natin. Anyway, kung bullish pa rin siya, so maglilin tayo, magkakaroon na retest dito sa next resistance. Hanapin lang natin is siguro dito sa mga consolidation ng prices, no? At around 4.9. So, siguro yan muna yung next na psychological level natin, 4.9 pesos. Kung maganda pa rin po yung galaw nitong si dito. So, kahit na overbought na itong si dito natin, sabi ko nga sa inyo guys, pag meron kasing catalyst na, halimbawa niya, nakita natin araw-araw, meron pong good news na lumalabas kay dito natin, hindi mo talaga mapipigilan yung pagbagsak po ng stock price niya, kahit na medyo may mga negative news na sumusulpot sa pagitan po ng mga good news. So, ang isa kasi sa siguro pumipigil sa mga ibang traders natin na pumasok sa kanya, hanggang sa ngayon, pinag-usapan pa rin yung 40 billion shares na ipapasok. Pero yun nga, wala pa rin news kung kailan po niya ilalabas yung ating 40 billion shares. So, hanggat wala yung news na yon, so hindi po nabubuhusan ng negative news itong si dito natin. At makikita mo naman, ang dami pong catalyst na talagang nagpo-push na paakyatin po yung kanyang prices. So, unang-una, so meron tayong nakita news kanina, yung pinablish netong si Manila Bulletin, magkakaroon ng house inquiry on poor internet service dito sa ating mga internet service providers or telco companies na existing sa ngayon. So, mukhang blow ito para dun sa mga current na telco players natin, kina Globe, si Tel, and then yung isang mag-IPO sa atin, si Converge ICT, kasi existing na po yung kanilang mga businesses as compared kay dito natin. So, mukhang magiging matinding usapan sa mga susunod na araw or linggo siguro yung ating mga internet service providers na currently nagsusupport sa Metro Manila or sa buong Pilipinas, kasi marami nga nagrereklamo na mabagal po yung internet natin sa ngayon. Siguro kasama na rin dito yung sobrang dami na nang gumagamit na internet sa ating Philippine market naman. Ayan. So siguro nagbo-boost dito sa stock natin si dito kasi siya po yung susunod na magpo-provide ng service sa ating market naman. And then another, makita mo dito sa mga news na lumalabas sa kanya, meron tayong nakita dito galing kay Business Watch, September 28. Dito, Telecom gears up for friendly user test in Q4 2020. So, Q4 na by next month, October. So, mukhang meron siyang pre-launch na gagawin. So, sabi naman dito sa mga nabasa natin sa kanya, yung operational na towers pa lang pala nitong si dito natin is around 500 towers. And then, yung nakatayo na at siguro tetestingin nila is yung pinag-usapan natin nung huli, around 859 towers naman. And so basahin nyo po yung news na to, galing po kay Business Watch para mas maliwanag ng konti yung explanation. And then meron pa tayong isang news sa kanya na nakikita dito sa ating mga social live feeds. Actually naka-link kay Now, mamaya tignan natin kay Now. Yung news regarding doon naman sa Senate approval po ng franchise extension nitong si dito. Tandaan nyo nung huli, approve na po siya ng ating congressional franchise. So, meron nang nilabas. And then, ang susunod kasi niyan, yung Senate approval. And then, lastly, kay President Duterte naman. So, di ba,
tignan mo, sunod-sunod na lumalabas po yung mga good news kay dito. So, kahit medyo buhusan siya ng news regarding doon sa additional na 40 billion shares, hindi nila kayang pabagsakin yung prices po ni dito natin. Pero tingnan natin, hindi naman natin masasabi kung ang talagang mangyayari sa kanya. Pero since nandito na nga tayo sa around 4.5 na level, so nag-expect na ako personally, baka dito tayo sa 4.9 mauntog ng ating prices. So tingnan natin bukas kung mag-materialize yan or huminto na siya dito sa ating 4.5 pesos. Kasi nga medyo overbought na rin yung ating signal sa kanya. So, super bullish na. Minsan kasi, pag maraming nagpapakita ng gain sa ating social live feeds, minsan nagiging catalyst yun, masyado ng bullish yung ating stock sa kanya, nagpo-pull back ng konti naman. So, dyan muna sa bandang 4.9 yung ating resistance and then yung support natin, itataas natin ng konti sa kanya since naka-breakout na tayo dito sa previous consolidation na area natin at around 4 pesos naman. So, yan naman yung magiging support areas po natin. So, kanina, merong mga nagtatanong kung pwede pa bang pumasok sa stock natin kasi dito. So, tansyahin nyo din po yung pagpasok sa kanya kasi nasa overbought signal na nga po tayo. So, hindi naman nagtatagal ng sobrang tagal dito sa overbought signal yung ating mga stocks. So makita niyo naman, 'di ba, kung babatakin natin yung history niya, kahit nga doon sa time na nagkaroon ng sobrang bullishness sa kanya dito sa area na to nung umabot ng around 8 pesos yung kanyang price. Yung ating RSI hindi naman umaabot ng mahigit isang buwan dito sa overbought signal. So kaya nga guys, naglalagay tayo ng support tsaka resistance level. Kaya pag medyo huli ka, meron kang guide kung saan ka lalabas sa stock na to kung sakaling hindi naman umayon sa galaw mo. Halimbawa, hindi na kayang umalis sa 4.5 and then nag-retrace siya pabalik dito sa 4 pesos, brinik pa rin niya. So, as a trader, lalabas ka muna sa kanya kasi baka maipit ka naman sa kanya kung sakaling mag-pullback siya ng medyo malakas kasi yung mga next na support levels niya dahil sa sobrang bilis ng pag-akyat niya for the last 2 weeks. So, medyo malaki din yung possible na pullback niya. So, yun yung tatansyahin mo sa kanya kung papasok ka. Siyempre, yung mga may hawak sa kanya, hindi mo nalalabas din yon hanggat hindi naman nabibreak din yung ating mga support levels naman. Ayan. So, nasa sa inyo po yung decision kung papasok kayo sa kanya. Basta ang nakikita ko lang sa kanya, yung mga support saka resistance levels naman. And then, yung overall na galaw po niya is uptrend naman kasi lahat po ng indicators natin, price action, pataas, yung ating RSI pataas, yung ating MACD, very bullish din naman po siya. Okay? So, yun po yung nakita natin kay dito. Next po natin si Now. Mukhang mas mabilis ang arangkada nitong si Now. So, nag-gain po siya 9.22%. So, medyo binatak siya nung closing. Nakita natin sa 5-minute chart. So, makita mo dito, yung last 15 minutes bago tayo magkaroon ng closing, pinakyat po yung prices nitong si Now natin. So, laki din yan, no? 3.79%. Pero nung umaga, umakyat na itong si Now natin at makita mo yung galaw niya, yung ating prices nag-stay above po sa ating MA9 naman. So, may area dito, medyo bumagsak siya. Pero yung MA9 natin, yung ating manipis na blue line, nag-stay naman sa above ng ating MA20. So, kung mapapansin nyo guys, yung mga naghahanap ng entry points sa Now natin, actually maganda tignan yung kanyang 5-minute chart. Makita mo nung huli, yung balik ako sa day chart. Di ba, bumabagsak tayo ng ilang araw to, 4 days. Makita mo sa kanyang 5-minute chart, yung ating prices, simula nung nagkaroon siya ng pagbagsak, hindi masyadong nag-stay sa above ng ating MA20. And then yung MA9, usually nasa ilalim po ng ating MA20. Pero nung makita mo, yung prices nag-stay above sa MA20 saka MA9. And then yung ibang indicators is nag-stay above ng MA100. Malakas na yung loob nila na paakyatin po yung prices ni Now kasi alam nila meron pong momentum ng buyers sa stocks natin na si Now naman. Okay, so congrats po doon sa mga nakasalo kasi nag-expect ako dito sa around, balik natin yung ating Fibonacci. Nag-expect ako doon sa 0.786 na Fibonacci. So dito tayo nag-aabang sa kanya around 2.78 or 2.8 level naman. So palakihin ko lang para makita natin. Pero hindi na siya umabot. So malapit lang sa area na yon dito sa ating Fibonacci level. Dito pa lang sa around, yung pinaka-low natin is 2.85. Medyo marami na pong sumalo sa kanya kaya kinaya niya pong iakyat yung ating prices. So yung ating next na resistance, since very bullish siya, babalik tayo dito sa ating 0.5 Fibonacci level naman or dito sa taas ng wick natin sa kanya. So medyo maganda rin yung volume niya guys, meron pong karga kasi medyo mas mataas siya dun sa mga previous na pagbagsak po ng ating prices naman. So bounce play lang yung nakikita natin kay Now.
So, it will take some time siguro para makabalik siya dito sa area na to. Kasi may catalyst din naman kahit pa paano itong si Now, di ba? So, inaantay natin yung announcement ni Now Corporation doon sa listing ng kanyang Now Telecom. So, yun po yung kasi yung kaabang-abang sa kanya. Kahit sabihin mo na, di ba, doon sa huling review natin, medyo maliit na telco players itong si Now. Yung kasing number of shares na pwede niyang i-list. So, makita mo naman, maliit po kasi yung market cap niya. And then, yung listing po ni Now Telecom, nag-expect din tayo, hindi naman ganun karami yung shares na ipapasok niya. So, magaan lang po siya. So, kayang-kayang laruin po ng ating mga traders naman. So, meron pa rin catalyst itong si Now. Kaya po, nagbabounce-bounce pa rin yung kanyang prices. So, nawala lang yung sobrang optimism sa kanya kasi ang laki naman na kasi, di ba, makita mo naman yung umakyat siya is halos 80% in just 2 days. Kaya medyo malakas po yung profit taking naman natin sa kanya. So, ganun na muna. Mukhang nabuhay po yung momentum nitong si Now. Makita mo sa kanyang RSI, medyo nag-bounce po siya dito sa consolidation. And then yung MACD, very bullish pa rin siya. So, grabe yung laki ng MACD, di ba? So, ang layo ng blue line dito po sa ilalim ng ating red line naman. And then, meron siyang konting buying ng net foreign is 139.46 thousand naman. Okay? Next po natin si Merrimart. So, hindi masyadong gumalaw si Merrimart pero nag-gain naman siya ng 0.66%. So, medyo madali yung analysis natin. Wala siyang masyadong catalyst na news. So, nag-stay lang po siya dito sa ating sideways pattern naman. So, ganun pa rin guys ha. Hindi pa rin siya gumagalaw. Mukhang may inaantay na catalyst din itong si Merrimart. Kasi nagko-consolidate ng matagal po yung ating prices naman sa kanya. So, pero ang tagal na rin, no? Sukatin natin yung kung gaano ilang days na trading days na nag-consolidate na siya. Simula dito sa area na to is umabot na siya ng 48 days. So, 32 bars. 32 trading days po yung pagkaka-sideways nito si Merrimart. Kung medyo nag-stay ka ng matagal sa kanya, baka hindi mo nasakyan yung ibang galaw kagaya ni dito tsaka si Now naman natin, and then yung iba pang stocks na medyo gumalaw naman. So tingnan natin for the coming few days kung anong pwedeng mangyari kay Merrimart. Meron siyang volume pero hindi naman pinapataas yung ating prices. So makita mo super sideways po itong si Merrimart naman natin. So yun lang muna nakita natin sa kanya guys ha. So wala siyang wala siyang masyadong uptick ng prices. So wala tayong may draw na trend lines kung saan po gustong gumalaw nitong si Merrimart natin. So nagko-consolidate lang siya dito sa average price natin nung huling mag-consolidate po yung ating mga prices naman. Okay, so ganun lang muna yung review natin sa kanya. Next natin si IDC. So, medyo maganda yung galaw ni IDC, no? So, nagkaroon siya ng fake out nung last Thursday na trading. So, malakas na profit taking. Nagkaroon ng doji dito sa bandang baba. And then, suddenly, ngayong araw to, nag-stay siya sa above 4.5%. So, nag-stay siya ng 4.5%. At maganda yung kanyang price action naman. Ayan, so, tingnan natin na. Wala naman ako masyadong makitang catalyst sa kanya. So, ganun pa rin. Kung ano yung nilalagay natin sa kanya na uptrending na channel, yun po yung guides natin sa possible na pwedeng puntahan nitong si IDC natin. So, maganda yung ating RSI. Tingnan mo yung galaw. Ang ganda. And then, meron na naman siyang volume. Ngayong araw na to, after magkaroon ng fake out ng pagbagsak ng prices dito sa area na ito. Pero kung tanda mo yung huling review natin, sabi naman natin, naglilin pa rin tayo sa isang uptrend na channel kasi yung prices naman natin is meron pa rin siyang mga higher lows dito sa area natin na to. And then makita mo yung MACD. Medyo maganda rin yung galaw niya, di ba? So, masyadong malayo yung ating blue line dito sa red line. Indication na may bullishness po dito sa stock natin na si IDC naman. Ayan. So, medyo malinaw. Yan po yung gustong puntahan ni IDC. Meron siyang uptrending na trend channel naman. Next po natin si Metrobank. Ayan. So, medyo maganda pa rin yung galaw ni Metrobank. So, wala pa akong nakitang news or catalyst kay Metrobank maliban po doon sa ating net foreign buying. So, tignan ulit natin. Kagaya ng review natin for the last weekend, di ba? So, sabi natin yung catalyst lang na nakita natin dito kay Metrobank is yung ating patuloy na pagkakaroon ng net foreign buying. So, 47.27 million. So, malaki yan guys ha. Kung ikukumpara mo sa ibang, di ba, yung comparison natin last Sunday, na review ng mga banks. So, siya lang yung nakikita natin na may malakas na net foreign buying. So, nag-start siya around September 15. So, meron siyang isang araw dito na negative. Pero makita mo, double digit po yung dami ng foreign investors kay Metrobank natin. So, meron siguro silang nakita na hindi natin alam. Kaya umakyat po yung ating prices naman. So,
yung nilagay natin na resistance sa kanya dito sa area na to, mukhang malapit na niyang i-retest. So, parang ganun yung gusto niyang puntahan. Although, nandito na tayo sa, malapit na tayo sa overbought signal. So, kung tingin natin, bukas, kung hindi masyadong magkaroon ng malakas na net foreign buying sa kanya, magkakaroon tayo ng konting pullback. Kasi makita mo, dito sa area na to, pag dumating po sa overbought signal si Metrobank natin, makita mo, nag-overshoot siya ng RSI 70. So, makita mo din dito. Hindi siya masyadong nag-aantay doon sa area na yon ng matagal naman. So, nag-expect tayo, once magkaroon ng shoot up dito sa bandang overbought signal itong si Metrobank, magko-consolidate muna siya para i-retest siguro yung ating support line naman. Pero maganda kasi yung net foreign buying natin sa kanya. So, tingnan natin maigi. Baka i-retest pa rin niya or umakyat pa rin siya hanggang dito sa 39.68 or 39.7 na next na resistance naman ni Metrobank natin. Kasi meron po siyang momentum di ba? Makita mo yung RSI, merong bounce, and then yung MACD. So, makita mo yung MACD medyo nagka-curve up pataas. Indication po yan na medyo bullish po yung ating mga trader sa kanya. So, yung iba, di ba, medyo halos magkalapit lang. So, makita mo naman yung price action nila, hindi masyadong umakyat. Pero pag ganyan na nagpa-parabolic siya, nag-start mag-parabolic, so, medyo nagkakaroon ng spike ng prices naman. So, hopefully, umakyat pa siya para dun sa ating mga blue chip holders, and then yung nag-aantay makabili ng kanyang Toyota daw. Mukhang nag-all-in si Sir dito sa ating Metrobank na stocks naman. So, congrats po, 1.73 at patuloy na umakyat si Metrobank naman natin. Next po natin yung ating renewable energy. So, tingin natin, ito lang naman yung catalyst sa ating mga renewable energy sa ngayon. Nilabas po ni Business World, regulators to expedite permit process for small renewable energy. So, mga solar energies to, di ba? Yung ating mga ACN, saka mamaya si Green. So, ang 40 naman nila, yung mga nagpo-provide sila ng mga power source, mga electricity, doon sa mga isolated areas na hindi kaya pong abutin ng ating mga normal na source ng electricity naman. So, medyo maganda yung galaw ni ACN kahit medyo dowgy tayo, di ba? Pero mapapansin mo, pag sisilipin mo na maigi, nag-stay naman siya dito sa above ng ating MA100. So, nagko-consolidate lang siya sa ngayon, pero medyo malinaw. Uptrend talaga itong si ACN po natin. So, yung pullback niya, yung inaantay nating pullback nung nakaraan, di ba, medyo nasa overbought signal ka na matagal. Nagkaroon siya ng pullback, pero nag-stay naman sa above RSI 50, which is very good. Ito yung nag-indicate sa atin ng medyo may pagka-bullish sign sa kanya kasi makita mo yung ating RSI level is above ng RSI 59. So, very bullish yan. Anytime, sabi ko sa inyo, pwede magkaroon po ng spikes. Lalong-lalo na, meron siyang volume dito sa area na to. At pwede niyang i-sustain yung pagtaas po ng kanyang prices naman. So, medyo maganda yung galaw nitong si ACN natin. Yun po yung nakita natin sa kanya. So, sundan mo lang guys. So, yan. Meron kang high dito. Meron kang higher high. Meron kang low, higher low. And then, syempre, next na tingin natin sa kanya, magkakaroon siya ng kanyang next na higher high naman. Okay? So, congrats po sa inyo. Mukhang okay pa rin naman si ACN. Then, next natin si Green, yung isang renewable company natin. So, nagkaroon din ng maganda-gandang breakout ng prices po itong si Green natin. So, makita mo dito, nag-gain po siya ng 3.26%. So, intact pa rin yung kanyang uptrend guys. So, ang ganda ng uptrend nitong si Green. Actually, kahit yung MA20 lang yung guide mo sa kanya, magandang sakyan sana nung huli itong si Green. No? So, medyo delay na tayo sa kanya. So, congrats na lang kung sino po yung mga may hawak sa kanya. So, magdodraw na lang tayo ng trend channel para sa mga kasama natin na may hawak pa rin dito sa stock natin si Green kasi makita mo mukhang uptrend pa rin po yung gustong puntahan ni Green natin. So lahat kasi ng indicators, makita mo yung RSI, di ba, papataas siya. Nagkaroon siya ng breakdown dito sa area na to, pero kung sisilipin mo naman maigi, balik natin yung ating horizontal line sa kanya, yung ating RSI is always above naman ng ating RSI 53. And then ito yung maganda sa kanya sa araw na to, meron po siyang malaking volume dito sa area na to na nag-support po ng pag-akyat ng ating prices. So, tingin natin, for the coming few days, meron pa rin pong upside move sa stock natin si Green kasi medyo malaki po yung volume at okay po yung ating RSI level naman sa kanya. And then, lastly, silipin natin si TEL. So, medyo nasa hot seat yata sa susunod na mga araw sa Congress itong ating mga current na
telco players. So, hindi pa rin maganda si Tel, no? Although green yung nakita mo guys, di ba? Nung uli, akala ko ito sa area to, medyo nag-bottom na siya. Pero nakita mo, nung lumapit yung prices natin dito sa ating MA9, nagkaroon siya ng rejection, kaya bumababa yung ating prices. So, it's a warning sign na baka naglilin yung ating stock na si Tel, magkaroon na retest dito naman sa ating MA100. So, hopefully, mag-hold na yung current price natin sa 1,361. So, green naman siya, 0.37. Pero kung sisilipin mo kasi yung MA9, nasa ilalim na po ng ating MA20. Unless magkaroon siya ng mga susunod, mga bullish engulfing candle. So, babalik yung bullishness naman natin sa kanya. Pero kung hindi yan mag-hold, most likely dito po tayo sa MA100. Magkakaroon naman ng retest sa kanya. So, makita mo, clear din yung breakdown ng prices itong CTEL natin nung nakaraan. And then, siguro yung unang-unang warning sign mo sa kanya dapat nung nakaraan is nung nagkaroon ng breakdown dito sa support level ng ating RSI at yung ating MACD. Medyo malayo po yung blue line dito naman sa ating red line naman. So, mukhang downtrend to sideways po yung gustong puntahan ng stock natin na si PLDT naman. Okay? So, yun po yung mga reviews natin for today. So, hopefully, maabunan tayo ni US market kasi maganda po yung kanilang future. So, i-refresh natin para makita natin yung galaw. So, mukhang maganda pa rin po yung opening ng kanilang market naman. So, hanapin natin bukas kung ano yung catalyst kasi hindi ko masyadong napansin. So, mukhang approved na ba yung kanilang stimulus package? Yung kasi yung huling nagpabagsak po ng kanilang prices. So, mukhang yun na yung pinag-uusapan sa ngayon. Kaya, medyo maganda po yung galawan po ng kanilang market naman. So, sa atin naman, nagko-consolidate pa rin at medyo tight yung consolidation niya. Saktong-sakto, by around October 1, magdi-decide na po si PSEI kung saan po siya pupunta. So, magbi-breakdown ba siya para sa pangatlong retest dito sa support natin at around 5.7 or magkakaroon tayo ng breakout naman papunta sa 5,900 level naman. Okay, so yun po yung mga reviews natin for today. So bago tayo mag-close, as usual, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako sa aking Facebook account, saka Facebook page, lalong-lalo na po sa ating Twitter account naman. Okay, so yun lang. Happy trading po bukas. So mukhang sa telco players pa rin tayo bukas kasi yun pa rin yung maugong ninyo sa ating PSE market. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig.